Don't lead your man. Throw it right to his chest, into the numbers. That's a dangerous pass! And it's intercepted by Peninka. He goes in. He's blocked, but the foul has been called. May mga talo sa basketball na dumadaan lang. Pero may mga talong nakatatak sa isipan. Tila normal ang paghinga pero ramdam pa rin ang bigat. Lumilipas ang taon pero hindi nawawala yung lamat. At minsan, hindi lang sugat, kundi peklat na hindi mo na kayang itago. Para sa China men's basketball, nagsimula ang lahat ng problema noong gabi ng 2019. Isang inbound play, isang turnover, at isang pagkatalo na naging turning point para sa buong programa. Pagkatapos noon, nasundan ito ng FIBA World Cup 2023 kung saan tinalo sila ng Gilas Pilipinas ng malaki sa tulong ni Jordan Clarkson. Pagdating ng Asian Games, doon na ulit ang pagkadismaya. Sa sarili pa nilang home court, natalo sila ng Gilas na pinangunahan naman ni Justin Brownlee. Noong 2024, nakita rin ng buong mundo ang unang panalo ng Japan kontra China men's basketball sa FIBA, isang bagay na hindi pa nangyari simula pa noong 1936 Berlin Olympics, halos 90 years. At pagdating ng 2025 FIBA World Cup qualifiers ngayong November, 2 beses silang tinuhog ng South Korea. Ang China na dati ay kinikilala bilang pinakamalakas sa Asia, ngayon ay dumadaan sa malinaw na pagbagsak at malaking pag-urong. Ito ang naging takbo ng kanilang programa. Ito ang serye ng mga pagkatalong nag-iwan ng malaking marka sa kanila. At ito ang realidad na matagal na nilang iniiwasan pero patuloy na nangyayari. Kung pag-uusapan natin ang downfall ng China sa international basketball, hindi pwedeng hindi balikan ang World Cup 2019. Ang edisyong ito ang turning point, ang araw na nasa kanila na talaga ang lahat, pero hindi nila napanghawakan. Host ang China, nasa harap nila ang milyong fans, at higit sa lahat, nasa pinakamadaling bracket sila sa buong World Cup. Group A, China, Poland, Venezuela, Cote d'Ivoire. Kung meron mang bracket na dapat pasukan nila papuntang second round, ito na yon. At bakit importante ang second round? Kasi kapag nakapasok sila doon, sila na sana ang highest Asian finisher. Automatic sana ang slot sa Tokyo Olympics. Wala kasi ni isang Asian team na nakapasok sa second round. Sila lang ang may tsansa, pero hindi nangyari. Instead, ang Olympic ticket na dapat para sa kanila napunta sa Iran matapos tayong talunin ng Iran ng 20 puntos sa classification battle. At ang lahat ng ito nagsimula sa isang player, isang huling minuto at serye ng blunders na hindi malilimutan ng mga Chinese fans, inaabuso at pinagtatawanan ng ibang bansa. Yung mga plays na kinain ng pressure ang China. At si Zhou Qi ang naging epicenter. China up by 2, 69-67 ball possession. Low, Zhou Qi. Oh! Offensive foul! And Zhou Qi, there's no need for that because it's an offensive foul. Look at this. Yeah. Control na sana. Clock management na lang ang kailangan. Pero si Zhou Qi sa post, sa halip na i-maintain ang composure, biglang nag-collapse ang focus. Hinawi ang depensa, may tulak na malinaw, offensive foul, at doon nagsimulang manginig ang buong stadium. Doon pumasok ang kaba. Hindi lang para sa fans, kundi para sa buong programa. That was the first piece of the curse on Chinese basketball. The first domino, the beginning of all the losses that continue to follow them up to this day. Next possession, nagkaroon pa ng chance ang Poland pero nagmintis sila. Another golden opportunity sana para sa China. Si Slaughter nag-commit ng foul. China to the line. 2 free throws para kay Zhou Qi. But he only got a split, 70-67 with 13.8 seconds left. At dito pumapasok ang isa sa pinaka-controversial moments sa buong laro. He misses. Oh boy. Will they foul? Yes, they do. Quickly, they 3-point lead at penalty na kayo. Binigyan mo pa ng 2 free throws ang Poland. Hindi mo na pinahirapan sa pressure, hindi mo na pinilit mag-execute.
o hayaang tumakbo ang oras. Kaya naging tampulan ng mockery itong sequence na to, the infamous fouling strategy. Imbes na gamitin ang depensa para iparamdam sa Poland ang pressure, pinili nilang mag-foul, isang decision na sobrang delikado. So 2 free throws para sa Poland, both shots in, 70-69. 1-point game. See, they got the 7'1", 2'15" big man on the ball. They're trying to take away the line of vision. He's coming towards it. He throws it away. Oh, he gives it to Panicka. And there's a foul. Ang inbound na bumago sa karir ni Zhou Qi. Ang inbound na hanggang ngayon mini-mention pa rin ng mga Chinese fans sa bawat talo nila. Makikita mo sa replay, muntik nang maagaw agad ng Poland, as in fingertips away from disaster. Pero naligtas sila dahil may tinawag na late whistle. A foul sa Poland na kung titingnan mo sa slow motion, wala namang malinaw na foul. Bailout call talaga, parang hinipan lang ni LeBron foul na. Ito yung tinatawag na China bailout ng ibang analysts. 2 free throws in for China, 72-69. And on Poland's next possession, China committed another intentional foul. Kung ako, hindi ko isusugal to. Hindi, dadaanin ko sa depensa. Dadaanin ko sa pressure. Itira mo. Kung maipasok mo, OT tayo. Kung hindi, panalo kami. Pero ang China, hindi iyon ang pinili nila. At dito nagsimulang mawindang ang millions of fans na nakamasid sa kanila. Poland made both free throws, 72-71. Ito na yung play na kumain kay Zhou Qi sa buong career niya. Next inbound, siya pa rin ang magi-inbound. Don't lead your man, throw it right to his chest, into the numbers. That's a dangerous pass! And it's intercepted by Panicka. He goes in! He's blocked, but the foul has been called! Pero sa pinakamahalagang segundo ng laro, nag-collapse ang decision making. Masyadong predictable ang pasa. Telegraphed, mabagal. Yung stadium, literal na tumahimik. And that was the moment that became etched in the minds of Chinese fans. Zhou Qi destroyed our Olympic hopes. China eliminated from second round. Asia's Olympic spot slipped away. What a blunder. What a misread of the moment. Kaya si Zhou Qi ang naging mukha ng meltdown. Sa inbound turnovers, buong China team, coaching staff, decision-making, execution. Kaya galit na galit ang mga netizens sa China. Grabe ang bashing na nangyari pagkatapos ng larong yon. Hindi lang criticism, literal na national level outrage. Memes, jokes, analysis, breakdowns, halos lahat sila ay binalikan itong sequence na to. Bilang isa sa pinaka-nakakatawang, pinaka-nakaka-frustrate at pinaka-nakakahiya na endgame scenarios sa kasaysayan ng Chinese basketball. Hindi lang siya bad loss, hindi lang siya sayang, talagang tinuring siyang national embarrassment ng Chinese basketball community. Pagkatapos noon, hindi doon natapos ang kwento. Ang 2019 Poland collapse ang naging simula ng isang mahaba at masakit na yugto sa Chinese basketball. This was followed by the 2023 World Cup, isang gabi na hindi pa rin malilimutan sa Pilipinas. Sa pangunguna ni Jordan Clarkson, China was wiped out in front of our home crowd, ending their hopes of reaching the Olympic qualifiers. Hindi lang talo, parang binuksan ng sugat na iniwan ng 2019. Pagdating ng Asian Games na ginanap noong late 2023, doon na ulit ang pagkatalo nila sa gilas. Sa sarili pa nilang home court, sa harap ng sarili nilang fans. Tinalo sila ng gilas na pinamunuan ni Justin Brownlee, isang clutch game na pinangunahan ni Brownlee na sa kauna-unahang pagkakataon natalo sila sa sarili nilang baluarte. At noong 2024, nasaksihan sa FIBA, qualifying na yon ang history na umabot ng 9 na dekada. Japan managed to win against China for the first time since the 1936 Berlin Olympics in men's basketball under FIBA. Isang milestone para sa Japan, isang malalim na hiwa para sa China. Tapos when the 2025 FIBA World Cup qualifiers nitong November, 2 beses silang pinabagsak ng South Korea. 2 games, 2 losses, 2 slaps of reality. At kung babalikan mo ang lahat ng ito, parang nagsimula lang ang lahat sa inbound. Sa isang pasa, sa isang turnover, sa ilang segundo na nakadikit sa pangalan ni Zhou Qi, at sa bawat talo nila ngayon,
parang ibinabalik ulit ng panahon na may sugat na hindi pa talaga nawawala. Sa sports, may mga talo na normal, pero may mga talo rin na nagpapabago ng buong bansa. And for China, it's a scar that still refuses to heal.